Fadlala said women were still victims of violence world over, despite their rise to the social and political levels and attaining highest government and non-government posts. Whether she is a sister, daughter, or a wife, a woman is still exposed to a man's domination, be he her brother, father, or husband, he added, and called for an end to physical, social, and psychological or educational violence against women in or outside of the house. He also stressed that a woman's rights in the workplace and in the family should be respected. This is Aisha Alyan. This is Sister Aisha reporting for the Muslim women around the world. At ito naman po ang isang Tagalog kong pagbabalita. Beirut, Lebanon. Ang isang babaeng Muslim ay pinapayagang ipagtanggol ang sarili o self-defense kapag siya ay sinaktan ng kanyang asawa. Ito ang pinagtibay na batas sa Lebanon. Ito ay ginanap nito lamang ika-27 ng Pebrero 2007 para sa isang lipunan na nakahihigit ang mga kalalakihan o male-dominated society. Si Muhammad Hussein Fadlala ang nag-issue ng nasabing fatwa o religious edict sa okasyon ng International Day for the Elimination of Violence Against Women. Ayon kay Fadlala, kahit totoo na ang Islam ay nagbibigay ng karapatan sa mga kalalakihan sa kanilang asawa at tahanan, hindi kailanman sang-ayon na gamitin ng asawang lalaki ang kanyang lakas laban sa babae, kahit na ito ay sa pamamagitan ng panghihiya, insulto o masasakit na pananalita. Ang ganitong gawain ay isang kasalanan at ang sinumang lumabag ay mayroong pananagutan sa Diyos at parurusahan sa ilalim ng Islamic law. Sinabi pa ni Fadlala na ang anumang uri ng pananakit laban sa asawang babae o mga asawang babae ay tanda ng kahinaan ng isang lalaki. Si Fadlala, 72 anyos, ay isa sa may pinakamataas na katungkulan sa Islam sa Lebanon. Siya ang pasimuno ng ganitong mga issue at ito ay kinagugulat ng ilan sa kanyang mga konserbatibong kasamahan. Kinundina ni Fadlala ang tinatawag na honor killings, isang practice ng ilang ultra-conservative Muslim communities. Ipinagbawal din niya ang paninigarilyo bilang katungkulan sa reliyon. At ayon kay Fadlala, kapag ang isang lalaki ay gumagamit ng dahas sa isang babae, ang nasabing babae ay binibigyan ng karapatan upang gumanti kahit sa pamamagitan din ng dahas bilang pagtatanggol sa sarili. Kanya pang idinugtong na sa sandaling maging marahas ang isang lalaki upang supili ng asawa sa mga legal na karapatan nito tulad ng pagbibigay ng pinansyal na sagutin sa loob ng tahanan o kaya ang pagtanggi ng babae sa sexual na pangangailangan ng lalaki. Maaari nang magreklamo ang babae upang ipagkait sa asawang lalaki ang mga bagay na sinang-ayunan niya noong sila ay kinasal. Idinugtong pa ni Fadlala na ang mga kababaihan ay biktima pa rin ng kaapihan at kalupitan sa maraming panig sa mundo, sa kabila ng kanilang pagsusumikap na maitaas ang kanilang kalagayang sosyal at politikal, tulad ng pagkakaroon ng mahalagang katungkulan sa pamahalaan at non-government offices. Kahit na siya ay kapatid, anak o asawa, ang isang babae ay nanatiling lantad sa lipunang dinudumina ng mga kalalakihan at kailangang magkaroon na ng wakas ang tinatawag na physical, social, psychological, or educational violence sa loob at labas ng tahanan. Kailangang matutuhang tanggapin na may karapatan ang mga kababaihan sa puok na kanilang pinagtatrabahuan at maging sa kanilang pamilya. Karapatan ng mga kababaihan na sila ay igalang. Ito po si Sister Fatima ang naghatid sa inyo ng balita at isinatagalog po. Salamat po. Alhamdulillah. Thank you very much, Sister Fatima. Thank you very much, Sister Aisha, for the women in Islam around the world. At tulad po ng sinabi ko kanina,
Ipi-feature po namin sa gabing ito ang tinatawag nating mga opinyon, mga kuro-kuro, mga paniniwala, mga views ng mga noted writers around the world. At yan nga po ay ibinahagi sa atin ng isang kapatid natin sa Islam na mula sa North Carolina, USA, si Sister Linda Bartow. Ang kanya pong isinulat ay isinatagalog na po, kaya mas madali na natin itong maipaliwanag. Tulad lamang po ng sinabi noon ng kilalang si Mahatma Gandhi ng India, ayon sa kanya, lalo akong naging kumbinsido na hindi espada ang dahilan ng pagkakaroon ng matatag na lugar ang Islam sa mga panahong yaon. Ito ay dahil sa pagiging payak o simple at pagiging mapagpakumbaba ng Propeta Muhammad. Masusi niyang tinutupad ang kanyang mga pangako, ang kanyang malabis na malasakit sa kanyang mga kaibigan at mga tagasunod, ang kababaan ng kanyang loob, ang kanyang katapangan, at ang ganap niyang pananalig sa Diyos at sa kanyang misyon. At sa aklat naman ni Michael H. Hart entitled The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History, mababasa ang ganito: ang pagpili kay Muhammad upang manguna sa listahan ng mga pinaka-maimpluwensyang tao sa buong mundo ay maaaring makagulat sa ilang readers at posibleng magdadalawang isip ang iba. Pero si Muhammad, ang tao sa kasaysayan ng sangkatauhan na naging matagumpay sa larangan ng reliyon at sekular. Si Professor Esposito of Religion and Administrator of the Center for International Studies at the College of the Holy Cross and founding director of the Center for Muslim Christian Understanding at Georgetown University, USA. Ito ang mababasa natin sa kanyang aklat na Islam, the Straight Path. Si Muhammad ay kabilang sa mga dakilang personalidad na pangrelihiyon, kung saan ang kanyang hindi matatawarang kaugalian ay siyang naghahatid ng hindi pangkaraniwang pagtitiwala at pananalig. Ang kanyang kahanga-hangang tagumpay sa paghikayat ng mga tagasunod at paglikha ng estado na kinilala sa buong Arabia ay hindi lamang dahil sa siya ay sundalong magaling ang pamamaraan, kundi kinilala si Muhammad ng kanyang mga tagasunod bilang isang mabuti, mapagkatiwalaan, may takot sa Diyos, matapat at mahabagin sa kapwa. Nilinaw pa rin ni Professor Esposito ang ganito: hindi si Muhammad ang nagtayo ng Islam. Hindi siya ang nagsimula ng bagong relihiyon. Binigyang diin ng profesor na ang Islam ay naghatid ng pagbabago. At ito ay nag-aanyaya ng ganap na pagsuko sa Diyos at pagsasakatuparan ng kautusan ng Diyos. Si Muhammad ang kahuli-hulihan o selyo ng mga propeta. Mababasa pa rin sa aklat ng profesor ang ganito: sa halip na maghiganti at maging mapanakop, si Muhammad ay nagpahayag ng pakikipagkasundo at hindi siya gumamit ng espada upang igawad niyang amnestiya sa kanyang mga dating kaaway. Dahil dito, ang mga taga-Makka ay yumakap sa Islam. Kanilang tinanggap ang pamumuno ni Muhammad at sila ay napabilang sa ummah. Nakabaliktaran naman ang mga ginagawa ng mga tinatawag na superpower na mga bansa, ang kanilang paraan sa pag-atake at pananakop. Dagdag pa rin ni Professor Esposito ang ganito: kay Muhammad, ang Islam ay hindi bagong relihiyon, bagkus ito ay pagpapanumbalik sa totoong pananampalataya. Ang aklat na ito, Islam, the Straight Path, was published 2004. Si Carril, also writer, ay ganito naman ang sinulat sa kanyang libro entitled Heroes and Hero Worship. Paano na ang iisang tao ay magawa na ang magkakalabang mga tribo at mga taga-disyerto na isang pinakamalakas at pinaka-sibilisadong nasyon
sa loob lamang ng 2 dekada.